Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at mayroon kayong driver's license o kaya naman ay balak na i-renew ang inyong lisensya ngayong 2026, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang video na ito ay maaaring makapagligtas sa inyo ng malaking oras, malaking pera at maraming sakit ng ulo. Nagsimula kaming makatanggap ng daan-daang mensahe mula sa aming mga kapwa seniors sa buong Pilipinas, nagtatanong tungkol sa isang kumakalat na video sa Facebook at TikTok na nagsasabing simula May 10, 2026, may mga bagong mahigpit na patakaran na para sa mga senior citizen pagdating sa driver's license. Sabi ng video na yon, kailangan na raw ng mga matatanda ng mas maraming medikal na dokumento, mas mahigpit na proseso ng renewal at magbabago pa raw ang validity period ng kanilang lisensya. Ang mga kaibigan ko, kapamilya, kapitbahay, nagpanik. May isa pang lola sa Laguna na tumawag sa kanyang anak sa Maynila, nagmamadaling nagpapauwi para tulungan siya. May isang lolo sa Cebu na pumunta agad sa LTO branch nang maaga pa lang ang umaga, nag-antay ng 3 oras, tapos sinabi sa kanya ng LTO officer na wala siyang pinagkakaabalahan. Kaya ngayon, ibibigay ko sa inyo ang buong katotohanan. Kung ano talaga ang nangyayari, kung ano ang totoo, at kung ano ang mga bagay na dapat ninyong gawin ngayon para maprotektahan ang inyong karapatang magmaneho at ang inyong driver's license. Huwag kayong mag-off ng video na ito dahil sa dulo, may isasabing ako na makakapagbago ng kung paano ninyo hawak ang inyong lisensya at makakatipid pa kayo ng ilang libong piso. Magsimula tayo sa pinakamahalaga, ang totoo. Noong nakaraang ilang buwan, maraming video ang kumalat sa Facebook, YouTube at TikTok na nagsasabing may mga bagong mahigpit na patakaran para sa mga senior citizen pagdating sa driver's license. Ang ilan sa mga video na ito ay nagsabi pang simula March 1, ibang video naman ay nagsabi April 1 at ngayon ay may bago na naming narinig na nagsasabing May 10, 2026 ang bagong deadline. Ngunit narito ang katotohanan na gustong sabihin sa inyo ng LTO mismo. Ang LTO ay nagpalabas ng opisyal na pahayag na nagsasabing walang katotohanan ang mga impormasyong kumakalat sa social media tungkol sa umano'y bagong driver's license rules para sa mga senior citizen. Walang anumang opisyal na direktiba o memorandum ang inilabas na nagpapataw ng mga ganitong pagbabago. Inulit ng LTO sa kanilang opisyal na Facebook page na ang mga pahayag sa mga nasabing video hinggil sa bagong medical na requirements, mas mahigpit na renewal process o anumang pagbabago sa validity period para sa mga senior driver ay hindi opisyal at hindi tama. Kaya mga mahal kong seniors, kung may nagsabi sa inyo na kailangan na ninyong kumilos ngayon dahil sa isang breaking news na nakita sa social media, huminahon muna kayo. Tanungin ninyo ang sarili ninyo, nanggaling ba ito sa opisyal na website ng LTO na lto.gov.ph? Nakita ba ninyo ito sa opisyal na Facebook page ng LTO Philippines? Kung hindi, malamang ay isa itong misinformation, maling impormasyon na nakakalikha ng takot at kaguluhan sa ating mga matatanda. Hindi ito basta-basta lang. Mayroon tayong karapatang malaman ang katotohanan. Ngayon, habang sinasabi nating maging maingat sa mga pekeng balita, mahalaga ring malaman ninyo na may mga tunay na pagbabago ang LTO sa 2026 na direktang nakakaapekto sa lahat ng driver sa Pilipinas, kasama na tayong mga senior. Hindi mga banta ito, kundi mga pagbabago na kapakipakinabang sa inyo kung mauunawaan ninyo ng maayos. Ang una at pinakaimportanteng pagbabago ay ang tinatawag na No LTMS Account, No Transaction Policy. Ang LTMS o ang Land Transport Management System ay ang bagong online portal ng LTO. Lahat ng transactions ngayon, renewal, pagkuha ng bagong lisensya, pag-check ng violations, ay kailangang dumaan sa portal na ito. Ang ibig sabihin, kung wala kayong LTMS account, hindi kayo makapag-transact sa LTO. Ngayon, alam ko kung ano ang iniisip ninyo. Naku, computer na naman. Hindi ko alam, yan. Pero huwag kayong mag-alala. Ang inyong mga anak, apo, o
o kahit ang inyong kapitbahay ay makakatulong sa inyo na mag-set up ng account na ito. Ang kailangan lang ay isang valid na email address at ang inyong mga personal na impormasyon gaya ng pangalan ayon sa inyong birth certificate. Isang beses lang kailangan itong gawin at pagkatapos ay mas madali na ang lahat ng inyong transactions sa LTO. Ang pangalawang tunay na pagbabago ay ang tungkol sa validity ng driver's license. Natutuwa kami sa balitang ito para sa inyo. Sa ilalim ng mga bagong patakaran, kung kayo ay may malinis na record at walang traffic violations, ang inyong bagong o na-renew na lisensya ay maaaring maging valid ng 10 taon sa halip na 5 taon lamang. Ang ibig sabihin nito, mas bihira na kayong pumunta sa LTO. Mas matitipid kayo sa oras at mas matitipid din kayo sa bayad na renewal fees. Para sa isang senior na ang bawat pagtayo at paglalakad ay may kasamang pagod, ito ay isang malaking blessing. Pero para sa mga may traffic violations at demerit points, ang validity ay mananatiling 5 taon pa rin. Kaya mahalaga na sumunod sa traffic rules. Ang ikatlong pagbabago ay tungkol sa renewal na proseso para sa lahat ng driver, kasama ang mga senior. Mayroong bagong online na pagsusulit na tinatawag na CDE Validation Exam o Comprehensive Driver's Education Validation Exam. Ito ay libreng eksamen na makikita sa LTMS portal at kailangan ninyong pumasa ng 80%. Ibig sabihin, 20 tamang sagot sa 25 na tanong bago kayo makapag-renew ng lisensya. Ang magandang balita para sa ating mga seniors ay na hindi na kailangan pa ng drug test para sa standard renewal, ayon sa Republic Act No. 10586. Ito ang parte ng video na hindi madalas marinig ng aming mga senior viewers at gusto naming ito ang isa sa mga bagay na maalala ninyo pagkatapos. Bilang isang senior citizen na may edad 60 pataas, mayroon kayong mga espesyal na pribilehiyo sa LTO na hindi alam ng marami. Una, meron kayong karapatang sa priority lane sa lahat ng LTO branches. Hindi na kayo kailangang pumila ng matagal kasama ang mga batang aplikante. Ipakita ninyo ang inyong senior citizen ID at sabihin kayo ay senior citizen at dapat kayong dalhin sa mas mabilis na linya. Kung hindi ito nangyayari sa branch na inyong pinupuntahan, huwag kayong mahiyang magsalita at humingi ng supervisor. Pangalawa, ang mga senior citizen na nagre-renew ng driver's license ay exempt mula sa pagkumpleto ng buong CDE course o Comprehensive Driver's Education Course. Sa halip, kailangan lang ninyo ng CDE Validation Exam online, ang 25 na tanong na pagsusulit na binanggit natin kanina. Ito ay malaking tipid ng oras at pera para sa inyo. Ang mga batang driver ay kailangan pang kumuha ng buong kurso bago makapag-renew pero kayo hindi na. Ito ang pribilehiyo ng pagiging senior. Pangatlo, walang maximum age limit para sa pagmamaneho sa Pilipinas. Hindi kayo pwedeng tanggihan ng LTO dahil lang sa inyong edad. Basta kayo ay malusog at nakapasa sa medikal na eksamen, mayroon kayong karapatang magmaneho at magpa-renew ng lisensya. Ang medikal na eksamen na ito ay hindi masama. Ito ay para sa inyong kaligtasan. Kailangan lamang na pumunta kayo sa isang LTO-accredited na klinika, karaniwang malapit sa LTO office, para masuri ang inyong paningin at pangkalahatang kalusugan. Pag-usapan natin ang pera dahil alam ko na ito ang interesado sa marami sa inyo. Para sa renewal ng driver's license, ang opisyal na bayad sa LTO ay $585 para sa license card at $67.50 para sa computer validation fee, kaya $652.50 ang kabuuan. Pero ang totoo, kapag kasama na ang medikal na eksamen sa isang accredited clinic, ang gastos ay maaaring umabot ng $900 hanggang $1,200 lahat-lahat. Ang magandang balita ay nasa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act. Maraming medikal na serbisyo ay may 20% diskwento para sa mga senior citizen. Kaya kapag pumunta kayo sa LTO accredited na klinika para sa inyong medikal na eksamen,
Ibigay ninyo ang inyong senior citizen ID at huwag kalimutang humingi ng senior citizen discount. Ang 500 na medikal ay maaaring maging 400 lamang. Hindi malaki ang halaga, pero sa ating mga retirado, bawat piso ay mahalaga. Isa pang paraan para makatipid ay ang pag-renew ng maaga. Hindi kapag expired na ang inyong lisensya. Maaari kayong mag-renew ng hanggang 16 araw bago mag-expire ang inyong lisensya. Kung naghintay kayo at nag-expire na ito, maaaring may karagdagang multa pa na babayaran kayo. At kung lumampas na ng 2 taon ang pagkaka-expire, kailangan pa ninyong ulit na kumuha ng lisensya mula sa simula, kasama ang lahat ng pagsusulit at kurso. Huwag ninyong hayaang mangyari iyon. Ngayon pag-usapan natin ang mga bagay na dapat ninyong gawin sa aktwal na araw ng inyong pagpunta sa LTO. Ang pinakaimportanting bagay ay ang mag-book ng appointment online sa pamamagitan ng LTMS portal bago kayo pumunta. Huwag pumunta ng walang appointment dahil maraming branches ngayon ay hindi na tumatanggap ng walk-in na transaksyon. Mas mabilis din ang proseso kapag may appointment kayo. Dalhin ninyo ang lahat ng documents sa isang folder. Ang kailangan ninyo para sa renewal ay ang inyong kasalukuyang driver's license, ang inyong medical na sertipiko mula sa LTO accredited na klinika at ang printout o kumpirmasyon ng inyong LTMS appointment. Dalhin din ninyo ang inyong senior citizen ID para sa priority lane at para sa possible na diskwento sa ibang serbisyo. Kung nagbago ang inyong pangalan dahil sa kasal o annulment, dalhin din ang PSA marriage contract o court order. Isang bagay pa, mag-ingat kayo sa mga taong lalalapit sa inyo sa labas ng LTO office at mag-aalok na tutulong sa inyo para sa karagdagang bayad. Ang mga ito ay tinatawag na fixers at ito ay illegal. Ang LTO mismo ay nagbababala sa lahat ng transacting public na huwag makipag-transact sa mga fixers dahil maaari kayong maging biktima ng scam o maaari pa kayong mapanganib ng peking dokumento. Kung hindi kayo sigurado sa proseso, pumunta sa opisyal na information desk ng LTO branch at humingi ng tulong doon. Alam ko na marami tatiting mga senior viewers ay hindi sanay sa online na proseso. At ito ay lubos na naiintindihan namin. Hindi kayo lumaki na may cellphone sa kamay o computer sa mesa. Pero ang magandang balita ay na hindi kayo nag-iisa sa prosesong ito. Maaari kayong humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo na mag-set up ng inyong LTMS account at mag-book ng appointment para sa inyo. Ang kailangan lang nilang malaman ay ang inyong mga personal na detalye, pangalan, petsa ng kapanganakan, at kasalukuyang address. Maraming LTO branches din ay may digital assistance desks ngayon kung saan may mga staff na tumutulong sa mga senior citizen at iba pang transacting public na hindi sanay sa online na sistema. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong doon. Ang mga kawani ng LTO ay may obligasyong tulungan kayo. At para sa mga seniors na nasa probinsya at malayo sa pinakamalapit na LTO branch, mabuting malaman na ang LTO ay may mga mobile licensing centers na nagpapadala ng serbisyo sa iba't ibang barangay at munisipalidad sa buong bansa. Makipag-ugnayan sa inyong lokal na LTO office o sa inyong barangay hall para malaman kung kailan ang susunod na mobile licensing visit sa inyong lugar. Bago tayo mag-wrap up, gusto kong kausapin kayo ng tapat tungkol sa isang bagay na higit pa sa driver's license. Ang mga peking balita tungkol sa mga senior citizen ay nagiging mas laganap sa ating panahon. Mga video na nagpapanggap na may breaking news or urgent alert para sa mga senior, nag-aakyat ng takot at nagpapamadali sa inyo na kumilos ng hindi muna pag-iisipan. Ito ay isang mapanganib na uri ng misinformation, lalo na para sa ating mga senior na maaaring hindi laging may access sa tamang impormasyon. Ang aking kahilingan sa inyo ay simple, bago kayong maniwala sa anumang breaking news para sa seniors tungkol sa government benefits, driver's license, SSS, GSIS o ano paman, tanungin muna ninyo ang 3 bagay. Una, nanggaling ba ito sa opisyal na government website o opisyal na social media account ng ahensya? Pangalawa,
May nagsasabi ba ng parehong bagay ang kilala at mapagkakatiwalaang balita tulad ng GMA News, ABS-CBN News o Philippine Daily Inquirer? At pangatlo, ang mensahe ba ay nagdudulot ng takot at pag-aalala o nagbibigay ng malinaw at kapakipakinabang na impormasyon? Ang mga lehitimong balita ay nagbibigay ng kaalaman. Ang mga pekeng balita ay nagbibigay ng pangamba. Huwag ninyong i-forward ang mga video o mensahe na hindi pa ninyo nabeberi-berihin ang katotohanan. Dahil sa bawat pekeng balita na inyong ipinapadala, maaaring may isang katandaan na magugulat, mag-aalala o magsasayang ng panahon at pera sa isang bagay na hindi naman totoo. Mga mahal naming senior viewers, ang inyong driver's license ay hindi lang isang piraso ng plastic. Para sa marami sa inyo, ito ay kalayaan. Ito ang kakayahan na pumunta sa doktor ng mag-isa, ang kakayahan na bisitahin ang inyong mga apo, ang kakayahan na mabuhay ng malaya at may dignidad. Pangalagaan ninyo ito. Renew ninyo ito sa tamang oras. Gamitin ninyo ang inyong mga pribilehiyo bilang senior citizen. At huwag ninyong hayaan ang mga pekeng balita na magpahinto sa inyo mula sa pamumuhay ng inyong buhay. Kung natutunan ninyo ang kahit isang bagay mula sa video na ito ngayon, mangyari po kayong mag-like, mag-subscribe at mag-share sa inyong mga kaibigan at kakilalang senior citizen. Mayroon din kaming mga video tungkol sa SSS Pension Updates, GSIS Retirement Benefits, at iba pang mahahalagang impormasyon para sa ating mga seniors. Tingnan ninyo ang aming channel at hanapin ang mga video na makakatulong sa inyo. At kung mayroon kayong tanong o katanungan, ilagay ninyo ito sa comment section at susubukang sagutin ng aming koponan ang bawat isa. Hanggang sa muli, maingat kayong magmaneho at ingatan ninyo ang inyong sarili. Salamat po.